Yan ang kanilang street sweeper, guys. So hindi tao kundi truck. Pero syempre may tao sa loob. Pero ganun sila ka high tech dito. 'Di ba? Kahit umuulan, pwedeng gawin. Kasi ang daming nalaglag na dahon, siguro para hindi magbara sa kanal, kaya nililinis nila. So ngayon it's 6:58 na ng umaga dito. At ganun siya kalamig at saka umulan pa. Hello guys! Hello mga kaurago ko dyan, mga kalugar ko dyan. So good morning. So ngayon ay November 27 at nandito pa rin ako sa Hotel Adagio dito sa Geneva. So magta-take na ako ng breakfast. For today's vlog, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga kinakain ko dito. So kasi dito sa hotel, meron siyang libreng paalmusal si Mayor. So gusto ko siyang i-share sa inyo para makita nyo yung klase ng pagkain dito. So, pero bago yan, gusto kong ipakita sa inyo, ito nga pala yung kanilang dining area dito. Ayan. So, small one lang siya. So, yung system dito is parang buffet style. So, kukuha ka lang ng gusto mong kainin, ayun lang. Tapos, libre lang siya. I mean, unlimited yung pagkain dito. So, as long as na gusto mong ngumuya, pwede kang kumuha dito. Pero syempre, if you prepare the Filipino food, wala silang available na ganun dito. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong klase yung mga pagkain meron sila dito. See you around. Bye-bye. Ayan, so ayun nga guys, sabi ko sa inyo kanina, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga kinakain ko dito. So gusto kong ipakita sa inyo yung mga food nila dito na available na for 4 days ko nang kinakain ngayon kasi wala silang ibang klase ng pagkain. So ito siya. Ayan. So for this morning breakfast, meron tayong ham, scrambled egg, isang piraso ng tinapay at saka yung ito ang tawag nito sa atin. Ayan. Saludsud ang tawag nito sa amin. Kasi nilagyan ko siya ng konting strawberry. So yan yung halos kinakain ko dito madalas for 4 days na. Ayan. So huwag na tayong mag-inarte kasi yan na yung available na pagkain dito. Kasi kung kakain tayo sa labas, mas mahal siya. So yun lang guys for this breakfast. And mamaya siguro kung ano pa yung mga hanas or mga activities sa labas, pwede ko siyang i-share sa inyo. So ngayon, I'm with my friend. She is from India. Her name is Gauri. A beautiful lady from India. And the other one is Sulistri. She is from Indonesia. Ayan. So mamaya na lang guys, i-update ko kayo ulit. Kain muna ako. Bye-bye. Remember? And it's a song with like that's so shiny. Because he collects a lot of gold and jewelry and he puts it all over his shell and then it's a really cool song. One of these cartoons which are too recent for my kids. Yeah. I watched all of them when they were Or family business. You'll know. Yeah, you met the it's ancient character. Domestic workers, but you will see that we also discuss the same for workers in micro and small enterprises who are very vulnerable to informality, but also agricultural workers, self-employed workers, or construction workers. And as Christina mentioned, it's really a living tool, and we hope that you will consult it and please let us know if you have any references to awareness-raising materials, if you have references to relevant. Hello mga Oragon, hello mga kalugar ko dyan. So, andito pa rin ako ngayon sa International Labour Organization Office. At ayun, kasalukuyan pa rin akong nag-a-attend ng Global Social Protection Week na which is sa talakayan, pinag-uusapan yung paano ba yung may papatupad syempre yung
social protection, especially sa mga informal sector, at saka yung closing the gap between, ayun, yung paano siya mas mailalapit sa mga tao, especially sa mga mahihirap. So ito nga pala yung room na ginagamit during the discussion. Ayan. So wala sila ngayon kasi nag-lunch break. Actually, break time ngayon. Pero ayun, ako hindi ako magte-take ng lunch kasi masyadong mahal ang pagkain dito at hindi pa rin ako maka-recover nung first day ko na kumain ako dito. So parang nilagyan ko lang ng mga gulay yung isa kong plato, tapos pagdating ko ng teller, ng cashier pala, tinimbang nila. So nung pagtimbang, lumabas na ang babayaran ko is 10 Swiss franc. So yung 10 Swiss franc, yung 1 Swiss franc ay equivalent siya sa 50.93 pesos. So i-times yun na lang. 10 times 50.93 pesos for one meal during the lunch, yun yung binayaran ko. So ganun siya kamahal. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, after nang kumain ako noon, hindi muna ako magla-lunch kasi masyadong mahal dito. Kasi kung i-convert mo yun sa Pilipinas, nasa 590 pesos din siya. Almost mga ganun. Can you imagine, 590 pesos dyan sa Pilipinas. Pero dito sa Geneva, isang kainan ko lang siya. So, I will take time to recover myself. Ayun. So, tsaka na ako kakain. Pero meron naman akong ilang mga bit-bit galing sa hotel. So, yun. After the breakfast, nagbit-bit ako ng ilang prutas. Mamaya ipapost ko siya dito para makita ninyo. So, medyo maiksi lang yung mga videos ko, guys. Kasi nga, kulang yung aking memory. So, I need to upload agad-agad yung mga videos na nakukuha ko dito. So for today's video, siguro ito muna yung share ko sa inyo kasi kailangan ko siyang i-upload nga kasi kulang nga ako ng memory. Pero kapag merong chance pa na medyo kakaiba siya sa experience ko dito sa ILO, ipopost ko siya ulit. So dun nga pala sa mga patuloy na nagko-comment, nag-share, at saka nagla-like ng aking mga videos, maraming salamat po sa inyo. Mula dito sa Geneva, and from the bottom of my heart, ako'y nagpapasalamat dahil syempre nakakataba ng puso na makita mo na merong mga tao na nagla-like at saka nagko-comment sa mga post mo. So again, the aim of my YouTube channel is just to give you more information about what is happening in your surroundings. So ang content ko is more on mabigyan kayo ng information. Like for this one, siguro nakailang post na ako ng video about sa social protection, which is very important sa atin sa life cycle natin bilang tao. So dyan sa Pilipinas, meron tayong iba't ibang klase ng social protection, katulad ng social security, pension scheme, maternity, retirement, and housing, etc. Pero sa kasamaang palad, although dyan sa Pilipinas na napatupad na yung batas ng universal healthcare, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung paano siya lalagyan ng pondo. Although our government, sinabi nila na tinaasan na nila yung taxation sa sin tax law, tulad ng sa mga sigarilyo, sa alak. Pero yung implementation, medyo pinag-uusapan pa rin siya. So there are, social protection is a very broad issue. Of course, this is a human rights, basic rights ng mga tao. So mas maganda na mas malaman ninyo. So from time to time, katulad ng layunin ko dito na kahit paano makapag-share sa inyo about saan na ba yung naaabot ng campaign and advocacy with regards to social protection in the ILO. So ngayon for the past 4 days, nakakatuwa naman dahil patuloy nilang nirerepaso, pinag-uusapan kung paano yung better implementation. I think the good thing about this one is that the other countries like the European Commissions, European Union, and other rich countries, they are already give their pledge to give support in the implementation of the social protection in the world. So because that is the main goal, is to close the gap, okay, between the rich and the poor,
with regards to social protection. But anyway, I will post some of the video about the social protection in coming days. So yun muna siguro guys. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. At kung ano pa yung mga gusto nyong malaman tungkol dito sa biyahe ko sa Geneva. So thank you guys. Happy lunchtime. Bye-bye. So gusto ko lang i-share sa inyo guys, ito nga pala yung labas noong aming hall. Nung conference hall dito sa Geneva. So nasa tagiliran siya. So meron siyang mini garden dito. Sayang hindi nyo masyadong makita kasi iba yung reflection ng kulay. Pero kung personally nyo siya makikita, ang ganda ng kulay ng puno. Dilaw siya. Tapos yung mga dahon nila talaga naglalagas because malapit na yung winter. Ayan. So pag pumunta ka sa labas, kinakailangan mong magsuot ng jacket kasi super lamig talaga siya.